Ilang taon na nga din ang lumipas nang nagsimula akong gumawa ng ganitong klase ng backdress. Siyempre, marami tayong mga natutunan kaya naman ito ituturo ko sa inyo kung papaano. Bago ang lahat, syempre, kuha muna tayo ng mga materyales at bibili natin dito sa hardware. Dito lang ako bumili sa hardware dito sa may amin. Ang binili ko ay mga kawad, tornilyo, PVC pipe na gagamitin natin sa pinakang base niya. Bilang panimula nga sa pagbubuo natin ng backdress na ito ay kailangan natin kunin yung pinakagusto nating mga sukat, kung gaano kalaki yung magiging sukat natin. Tapos lalagariin natin ay sa sukat na gusto natin itong ating backdress. At ayan na nga, nakagawa na ako diyan ng mga sukat. Tapos itong mga kawad na ganito kalalaki ay puputol-putulin natin na ayon din sa gusto nating laki. Tapos tutuwirin natin yan dahil medyo baliko-baliko nga itong mga kawad na to. At gagawa tayo ng pinakang hook na ganyan. Bale, mga 40 pieces na kawad yung ginawa ko dyan. At kukunin nga natin yung pinakang sukat ng magiging boning ng ating pakpak at lalagyan natin yun ng tanda at maya-maya ay gagamitan natin ng heat gun iyan para mapalambot natin yung mismong PVC dahil yan yung gagawin nating paglalagyan ng tornilyo para magawa natin itong mechanical wings na ganito. At ganito nga yung magiging itsura kapag medyo napalambot na natin yung pinakang dulo nitong mga PVC at pagkatapos niyan itong pinakang dulo ay susukatan din natin, tapos palalambutin natin, tapos ibebend natin ng papaganyan. Dahil medyo pa-arc nga yung mismong pakpak natin, ay kailangan natin i-bend yan. Tapos yung kabila nitong mismong pakpak, ibebend din natin, nakahalin tulad ng kapartner niya. At pagkatapos nga nating magawa iyan, ay bubutasan naman natin itong pinakang PVC pipe natin na paglalagyan ng mga tornilyo na ikakabit natin doon sa mismong base ng ating backdress. Tapos lalagyan natin yung mga tanda diyan, ng mga ibubutas natin para naman doon sa mga pyesa ng mga pakpak na gagawin natin. Bali lalagyan natin yan ng mga kawad na ibined natin kanina. At dahil nga medyo maiksi yung dulo ng ating panghinang, ay dito na tayo sa tungko namin nag-init nitong kawad para naman mabutasan itong mga tinanda kong mga parang butas dito sa ating mismong PVC pipe. Bali mga 20 butas ata yung mga ginawa ko diyan. At lilinisin naman natin yung mga pinagbutasan natin diyan. At maya-maya nga ilumagari muna ako nitong mga tira ditong mga plywood na ito na magiging base ng ating mismong backdress. Tapos tatandaan natin yung pinakang katapat ng butas na ginawa natin para mabutasan uli natin at magkakabit na tayo ng tornilyo maya-maya. Dalawang patong nga ng plywood yung ginamit ko diyan para mas matibay yung magiging base ng ating pakpak dahil nga PVC pipe yung ginamit natin, kaya syempre dapat matibay yung base natin. At syempre medyo luluangan natin yung mismong butas na ginawa natin para mas mabilis nating ikabit yung tornilyo mamaya at ganyan yung magiging itsura niya. At ito na nga't nagkakabit na ako ng tornilyo dahil nga dyan natin ilalagay yung mga PVC pipe na binutasan natin kanina. Medyo matrabaho nga lang yung ganitong klase ng mga backdress pero mas madali siyang gawin kumpara sa mga kawad-kawad lamang. Pagkakabit nga natin ang ating PVC ay syempre ilalak natin ito ng mismong tornilyo para mas matibay siya at uulitin lang natin ito doon sa kapartner niya na PVC pipe para naman mas maganda yung eksena ng ating backdress. At kailangan medyo tuwid talaga yung pagkakagawa natin diyan. At pagkatapos niyan, itong kawad na ginawa natin na may hook sa dulo ay lalagyan natin ng parang arrow dito sa pinakang dulo. At sa magtatanong po kung bakit may araw ito ay dahil may design po akong sinusunod. Bali yung client ko ang nagpagawa nito ay may design siyang binigay tapos inelaborate ko para magkaroon ako ng mismong design para sa kanya mismo. At pagkatapos nga natin gawin yung mga araw na ilalagay natin diyan ay utay-utay ko na rin kinabit itong mismong base na PVC. Tapos inutay-utay ko na rin isuot itong mga tornilyo dito sa ginawa kong kawad na may hook. Bali ilalagay natin yung mga hook diyan tapos idediretso natin doon sa butas ng PVC na ginawa natin kanina. Bali siguro mga 20 pieces na mga kawad yung nilagay ko diyan tapos 20 pieces dito sa kabila para mas maganda yung eksena ng ating backdress. Kailangan nating tibayan yung mga tornilyo na nilagay natin diyan para naman pag inikot-ikot natin siya, tinaas-taas natin siya ay matibay siya. At pagkatapos niyan ay gagawa naman tayo ng pinakang susuotan ng mismong tali na panghilan natin para umangat yung ating wings. Importante talaga sa aspeto ng backdress na ito yung tali na paghihilahan natin noong mismong ating wings.
Pagkatapos niyan ay doon din natin isusuot yung kawad na makapal sa ginawa nating butas kanina dahil ito yung magiging hook ng ating backdress papunta sa ating balikat para naman tumayo siya at maging pinakang bag do sa balikat natin. Ay syempre lalagyan natin ng ganyan yan. Kailangan medyo makapal na kawad yung gamitin natin para mas matibay siya. Ganyan yung magiging itsura ng backdress natin. Importante yung aspeto na yan para hindi mawala yung tibay ng backdress natin at para hindi siya mas masakit sa balikat, kailangan nating lagyan ng rubber iyan para naman mas safe yung backdress na ginagawa natin. Kailangan nating balutan, ibabaw at ilalim nitong backdress na ito. Syempre, kailangan din nating lagyan yung pinakang kabilang balikat nito para naman mas maganda yung pagkakalagay niya diyan. At ilagay na nga natin ito dito sa ating manikin para naman mas makita natin yung kayarian niya. At pagkatapos niyan, nilalagyan ko na ng ekstrang butas ito na pagsusuotan natin ng tali na magiging base noong mismo nakakabit na PVC sa itaas na ikakabit natin sa tali para maangat-angat natin siya na ganyan. Ayon sa video na nakikita ninyo, ganyan po yung tamang paglalagay ng tali para mas mahila natin siya sa likod. Ito po ay DIY ko lamang at natutunan ko lamang din po sa mga social media na video. Kaya naman ito ngayon tinuturo ko sa inyo. At ilalak muna saglit natin yung mismong pakpak para umangat siya para matali-tali natin yung mga araw natin ng papaganyan. Mula sa taas hanggang pababa ay itatali natin ng pantay-pantay yan para mas maganda siyang tingnan. Uulitin lamang din natin yan doon sa kabila tapos itatry natin kung maganda na ba yung pagkakaangat niya. Tapos ayusin lamang natin siya. Optional lamang yung paggagawa natin ng ganyang articulated wings dahil ang ginamit ko diyan ay kawad na may arrow dahil nga dun sa design. Pwede din kayong gumamit dyan para mga espada na paliit ng paliit simula dun sa taas, palapad hanggang pababa na medyo paliit. Tapos ikakabit nyo din lamang siya ng tornilyo para maangat-angat nyo din siya ng ganyan. Sa mga susunod ko pong video siguro magtuturo po ako ng articulated wings na mechanical talaga at medyo pa wings talaga ng ibon yung gagawin natin. Ito kasi i-request ng aking client kaya ito po yung ginawa ko. At pagkatapos niyan ibabalutan naman natin yung mismong base na PVC sa taas para magmukha siya talagang makapal na bone doon sa taas. Dahil medyo artistic nga tayo diyan ay ginawan pa natin ng mga eksena yung ating mga ginagawa diyan para naman mas maganda yung datingan niya. At para naman makabit naman natin yung mismong rubber slice dito sa mismong pinagkabitan natin ng mga tornilyo, ilalagay natin ang pinakang lock dun sa mga pag-iitan niya para maikot-ikot pa rin natin yung mga kawad na yan. Katulad niyan, para mas maikabit natin yung rubber slice doon, ay nilagyan natin siya ng mga tanda dun sa likuran para hindi natin ikabit dun sa tornilyo at baka mag-lock siya. At ganito yung magiging itsura ng ating wings habang pautay-utay natin siyang ginagawa. Siyempre hindi pa tapos yan, marami pa tayong ikakabit niyan, katulad nito na mga parang mga feathery na ganito. Tapos lalagyan natin siya ng mga design na ganyan para mas maging kompleto yung eksena ng ating backdress na ginagawa. Para naman mas eksena tayo diyan, gumamit muna tayo dyan ng stick glue na pang design natin. Tapos ganito yung magiging itsura niya habang nandito siya sa manikin. O diba ang bongga, ang ganda. Ganyan pa lamang siya, wala pa siyang pintura. At syempre, bago tayo magpintura, ay maglagay muna tayo ng face mask. Dahil nga napapansin ninyo na medyo hindi ako gumagamit ng face mask sa pagpipintura. Ito na po at gumagamit na po ako dahil tama din po kayo, for safety naman talaga. Kaya naman maraming salamat po sa aking mga concerned followers dahil kung hindi po dahil sa inyo, hindi rin po ako matututo ng mga ganitong klase ng eksena. Pagkatapos nga natin mapinturahan ng first coating yung harapan, syempre likod naman para mas magpantay siya. Syempre hindi magkakasya dyan yung ating ginamit na mga spray na gold diyan. Kaya naman nilagyan muna natin ulit ito ng metallic na gold para mas lumabas yung pagiging gold color niya. Ayan na nga't pinapatungan natin ng mas magandang eksena yung ating mga gold na pintura diyan para naman mas lumabas yung mas rich yung color. At ganun din dito sa mismong likod. Syempre lalagyan din natin yan para mas matabunan natin yung mga puti-puti dahil nga puting rubber slice at itim na rubber slice yung ginamit natin. At pagkatapos niyan ay syempre hindi pa tayo kontento ay lalagyan natin yan ng mga makikintab diyan para mas lumabas yung pagiging magandang eksena ng ating backdress para naman mas matuwa yung ating client dahil nag-e-effort talaga tayo sa ating mga ginagawa. At ito na nga yung nagawa nating simpleng articulated wings at pagkatapos yan ipinasukat ko na ng buo dito sa pamangkin ko at kung mapapansin ninyo ay may kasama siyang headdress, shoulder dress, tapos yung corset saka yung pinakang belt. Bali sa susunod kong video dito ay ipapakita ko naman sa inyo yung ginawa kong kabuuan, yung mismong costume na yan. Dito po sa unang
video na to ay articulated wings lamang yung pinakita ko, kaya abangan nyo po yung mismo video nitong costume na ito, na kung saan ginawa ko po yung mismong kabuuan ng costume na yan dahil nga po ito'y dadalhin ng Australia. At hanggang dito na lamang po. Salamat po muli sa panonood. God bless!